Inanunsyo ang resulta ng isang survey. 32,000 katao sa bandi saing na bansa ang kinapanayam. Ang bansang pinakamay-ayaw sa kanila na nangunguna sa listahan ay ang Pilipinas. Isang napakalaking 76% ng mga sumagot sa China ang nagbigay dito ng negatibong rating. Maging mula sa Alemanya, ang pag-apruba ay 8% lamang. Tila ang buong mundo ay may ayaw sa Pilipinas. Gayunpaman, isang iskolar na Tsino sa Beijing ang nakadiskubre ng isang bagay. Siya ay nagsusulat ng mga negatibong artikulo tungkol sa Pilipinas sa loob ng 28 taon, ngunit nang suriin niya ang datos ay nakita niya ang isang nakakagulat na pattern. Ang mga bansang may ayaw sa Pilipinas ay may isang bagay na magkakatulad. Ito ay isang katotohanan na walang inaasahan. At ang konklusyon na kanyang natuklasan ay magdudulot ng malaking epekto sa buong lipunan ng China. Ngayon, ihahayag natin ang nakakagulat na katotohanan iyon. Hello sa lahat. Ako si Shen Wiming. Nagtatrabaho ako sa Institute of Public Opinion ng Chinese Academy of Social Sciences sa Beijing sa loob ng 28 taon. Ang specialty ko ay ang pagsusuri ng international public opinion. Noong bata pa ako, naging correspondent ako para sa media ng Estado tulad ng sinumang may karera sa isang organisasyon ng Estado. Ako rin ay nakaramdam ng matinding pagmamalaki para sa aking bayan. Ngayon, ikukuwento ko sa inyo ang pananaw ng mundo sa Pilipinas at ang aking sariling karanasan sa paghahanap ng hindi komportableng katotohanan sa likod ng pananaw na iyon. Bago ko ikuwento ang istoryang ito, dapat akong umamin ng isang bagay. Dati, malaki ang ayaw ko sa Pilipinas. Para mas malinaw, minamaliit ko ito. Isang bansang may suliraning ekonomiya, hindi matatag na pera, na tila nabubuhay lamang sa kanyang nakaraang kolonyal at sa turismo. Isang lugar na kung wala ang ating malaking merkado na may 1.4 bilyong tao, ay mabilis na babagsak at hindi makakaligtas. Iyan ang imahe ng Pilipinas na hindi ko pinagdudahan sa loob ng 28 taon, ngunit ang nagbukas ng aking mga mata ay ang survey na iyon. Nangyari ito noong Lunes ng umaga, 3 buwan na ang nakalipas. Dumating ako sa aking opisina sa distrito ng Haidian sa Beijing. Nakaupo si Director Xiang sa harap ng aking pinto. Laging nakasuot ng itim na suit si Director Xiang at may matalim na tingin. Ang pagpunta niya mismo sa aking pinto ay nangangahulugang may napakahalagang nangyari. Deputy Director Shen, mag-usap tayo sa loob. Ang boses ni Director Xiang ay mas mababa kaysa karaniwan. Tahimik kong binuksan ang pinto at pinapasok siya. Pagpasok, itinapon niya ang isang folder sa aking mesa. Tingnan mo ito. Nang buksan ko ang folder, nakita ko ang isang ulat sa Ingles. Ito ang mga resulta ng survey ng BBC tungkol sa perception ng 26 na bansa. Tingnan mo ang datos tungkol sa Pilipinas. Sabi ni Director Xiang na itinuro ang isang pahina. May mga nakakagulat na numero. Negatibong perception ng China sa Pilipinas, 76%. Positibong perception ng Alemanya, 8% lamang. Negatibong perception ng Timog Korea, 71%. Negatibong perception ng Estados Unidos, 47%. Ngumiti ako sa aking sarili. Naisip ko na, sa wakas, ay naiintindihan na ng mundo ang realidad ng Pilipinas na nananatili. Hindi ba magandang datos iyan, Direktor? Tanong ko. Ngunit ang ekspresyon ni Director Xiang ay nanatiling seryoso. Deputy Director Shen, sa tingin mo ba ito ay maganda? Siyempre, ito ang patunay na ang buong mundo ay nakikita ang Pilipinas sa negatibong paraan. Nagbuntong hininga si Director Xiang. Hindi iyan ang problema. May mga utos mula sa itaas. Kailangan nating gumawa ng ulat batay sa datos na ito. Isang pagsusuri kung bakit kinaiinisan ng mundo ang Pilipinas. Dapat mong idokumento ang paninigas at pagbaba ng kanilang lipunan at ipublish ito sa isang internasyonal na akademikong journal. Deputy Director Shen, ikaw ang responsable sa proyektong ito. Naramdaman ko ang pressure. Ngunit kasabay nito ay napuno ako ng motibasyon. Ito ang maaaring maging pinakamahalagang trabaho sa aking 28 taong karera. Ipaubayan niyo po sa akin, Direktor. May 3 buwan ka para tapusin ito. Dapat itong ipublish sa taong ito. Huminto si Director Xiang sa pinto bago lumabas. Isang bagay pa, Deputy Director Shen. Oo, ang konklusyon,
ay napagdesisyonan na. Ang Pilipinas ay isang bansang kumakapit sa nakaraang kaluwalhatian at nawalan ng kakayahang mag-innovate. Kailangan mo lang itong patunayan gamit ang datos. Pagkaalis ni Xiang, natigilan ako sandali. Isang pananaliksik na may nakadesisyong konklusyon. Ito ay isang paraan ng pagtatrabaho na lubos kong alam. Sa loob ng 28 taon sa isang organisasyon ng Estado, nakagawa ako ng ganitong trabaho ng di mabilang na beses. Ngunit nakakapagtaka, sa araw na iyon ay nakaramdam ako ng pagkabagabag sa aking dibdib. Bakit? Marahil dahil ang numerong 76% ay napakataas. 3 sa bawat 4 na tao sa ating bansa ang may ayaw sa Pilipinas. Hindi na ito isang natural na damdamin. Malinaw na ito ay isang damdaming sinadya at ako mismo ay nakibahagi sa paglikha nito. Sa gabing iyon, hindi ako umuwi at nanatili sa opisina. Maingat kong binasa ang ulat mula simula hanggang matapos. Habang binabasa ko, lalong lumalaki ang aking pagkabagabag. Kinabukasan, ipinatawag ko ang aking research team. Ang 8 researcher ng institute ay nagtipon sa conference room. Kabilang sa kanila ang pinakabatang researcher, si Lin Xiaoyu. Siya ay 28 taong gulang at kagagraduate lamang mula sa Universidad ng Beijing. Simula ngayon, pangungunahan ko ang isang espesyal na proyekto, inanunsyo ko. Susuriin natin ang datos ng BBC upang ipaliwanag kung bakit kinaiinisan ng mundo ang Pilipinas. Nagsimulang magbulungan ang mga researcher. Deputy Director, hindi ba halata ang conclusion? Sabi ni Wang Bo, isang researcher na nasa 40s. Ang kanilang ekonomiya ay nananatili. Nalampasan na natin sila sa teknolohiya. Nawalan sila ng merkado sa maraming lugar. Natural lang na maliitin natin sila. Tumango ang iba. Akala ko ay tatango rin ako, ngunit huminto ako dahil may gumugulo sa aking isip. Researcher Wang, kung gayon, bakit napakababa ng ebalwasyon ng Alemanya? Ang positibong ebalwasyon ng Alemanya sa Pilipinas ay 8% lamang. Ito ay isa sa pinakamababang antas sa mundo. Sa tingin mo ba ay kinaiinisan ng mga Aleman ang Pilipinas dahil sa kompetisyon sa merkado ng pag-assemble? Tumahimik ang silid. Sinulat ko ang mga numero sa pisara. Mga bansang may mataas na negatibong ebalwasyon. Sina 76%, Timog Korea 71%, Alemanya 8%, positibong pag-apruba, Estados Unidos 47%. Ano ang kanilang magkakatulad na katangian? Tanong ko. Walang sumagot. Mainhin na itinaas ni Lin Xiaoyu ang kanyang kamay. Deputy Director, maaari itong tingnan sa ibang paraan. Ang mga bansang ito na nagpapakita ng labis na negatibong saloobin ay mga bansang labis na umaasa sa batayang teknolohiya at mga sangkap mula sa Pilipinas. Biglang nanlamig ang hangin sa silid. Galit na tiningnan ng ibang mga researcher si Lin Xiaoyu. Researcher Lin, anong kalokohan yan? Sinasabi mo bang? Nangutya si Wang Bo. Tayo ang umaasa sa Pilipinas? Mayroon tayong napakalaking merkado na 1.4 bilyong tao. Ang ating industriya ng pagmamanupaktura ang pinakamalaki sa mundo. Hindi tayo umaasa sa isang bansang halos nabubuhay lamang sa mga remittance. Ngunit ang mga salita ni Lin Xiaoyu ay hindi lumabas sa aking isip. Pagkatapos ng pulong, tinawag ko siya ng pribado. Kuwentuhan mo pa ako tungkol sa sinabi mo. Nag-atubili siya bago magsalita. Deputy Director, maaari ba akong maging tapat? Sige, napakakakaiba ng datos na ito, sabi niya habang binubuksan ang kanyang computer. Kagabi, mas malalim ko itong sinuri. Isang graph ang lumabas sa screen. Hinahanap ko kung ano ang magkakatulad sa mga bansang may masamang pagtingin sa Pilipinas, China, Timog Korea, Alemanya, Estados Unidos. Sinundan ng kanyang mga daliri ang screen. Ang lahat ng mga bansang ito ay may malalaking industriya, ngunit sa pinaka-inovatibong batayang teknolohiya, nakakapit ang Pilipinas sa kanilang leeg. Batayang teknolohiya? Tanong ko. Para sa China, ito ay ang mga material na pang-high-tech na ginagamit sa aerospace at pinong optical fiber components. Para sa Timog Korea, ito ay ang mga espesyal na pinong mineral at matibay na materyales sa konstruksyon na high engineering. Para sa Alemanya, ito ay ang mga bloke ng makina na gawa sa ultra-precision na haluang metal. At para sa Estados Unidos,
Ito ay ang mga sopistikadong sistema ng logistika at kritikal na electronic components. Matindi akong nakatitig sa screen. At may mas kakaiba pa, sabi niya, na nagpakita ng isa pang graph. Kung gayon, at ang mga bansang may positibong pananaw sa Pilipinas, Thailand, 78%, Vietnam, 76%, Indonesia, 71%, India. At ano ang ibig sabihin niyan? Tanong ko. Ang mga bansang ito ay wala pang advanced na industriya. Hindi nila sinusubukang dominahin ang global supply chain. Nag-i-import lamang sila ng mga pangunahing produkto o tumatanggap ng pamumuhunan mula sa Pilipinas. Kaya, hindi nila nararamdaman ang pagkakapit sa leeg na iyon. Nilamig ako. Researcher Lin, ano ang sinusubukan mong sabihin sa akin? Deputy Director, ang datos na ito ay hindi nagpapakita na kinaiinisan ng mundo ang Pilipinas. Huminto siya. Ipinapakita nito ang imahe ng mga bansang ayaw umamin ng isang katotohanan, ang katotohanan na nananatili silang lubos na nakakapit sa isang sistema kung saan umaasa sila sa Pilipinas. Sa sandaling iyon ay nakaramdam ako ng bigat sa aking puso. Ayaw nating aminin ang ating pagiging dependent. Tayo, ang dakilang China, umaasa sa bansang iyon na nananatili. Imposible. Umiling ako. Researcher Lin, napakalaking logical jump niyan. Kailangan nating maghanap ng ibang dahilan. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kumbiksyon. Deputy Director, gusto kong ipakita sa inyo ang iba pa. Binuksan niya ang isang paghahambing sa datos mula sa mga nakaraang taon. Ito ang datos bago natin inanunsyo ang ating estratehiya ng kalayaan sa industriya. Noong panahong iyon, ang ating negatibong persepsyon sa Pilipinas ay 40%. Ngayon ay 76%. Ngunit tingnan ang ating datos ng importasyon ng mga innovative components. Sinuri ko ang mga numero ng paulit-ulit. Ito ba ay totoo? Oo, ito ay opisyal na datos ng customs. Ilang taon na nating inilalaan ang malalaking pondo upang hindi na umasa sa Pilipinas, ngunit ang halaga ng ating ina-import mula sa kanila sa precision technology at optical systems ay hindi bumaba. Sa katunayan, ngayon ay bumibili tayo sa kanila ng mas mahal at hindi mapapalitang components. Dahan-dahan siyang tumango. At kasabay nito, ang sentimiento laban sa Pilipinas sa ating bansa ay dumoble. Napaupo ako sa upuan. May mali. Ilang taon na nating sinubukang tanggalin sila sa supply chain, ngunit sa pinaka-inovatibong sektor ay mas nakatali tayo sa kanila kaysa dati. At dahil dito, lalong kinaiinisan sila ng mga tao. Paano ito nangyari? Sa gabing iyon ay hindi rin ako umuwi. Nanatili akong mag-isa sa laboratorio, sinisiyasat ang datos. Sinuri ko ang bawat dokumento na kanyang inihanda. Mula sa bintana ay tanaw ang tanawin ng Beijing sa gabi, ngunit wala akong balak hangaan ang tanawin. Lampas na ng 11 ng gabi at nagbabaga na ang aking mga mata. Gayunpaman, hindi ako makahinto. Pakiramdam ko ay malapit ko nang mahawakan ang puso ng isang malaking katotohanan. Malapit sa madaling araw, sa wakas ay natagpuan ko ito. Ang tunay na koneksyon sa pagitan ng mga bansang may ayaw sa Pilipinas ay hindi simpleng pagkaayaw. Ang mga bansang ito ay hindi makatakas sa sistema, bulong ko. Ipinaliwanag ng screen ang lahat. Ang sitwasyon sa Alemanya, ipinagmamalaki nila ang kanilang industriya ng sasakyan at ang kanilang paglipat sa kuryente, ngunit sa kanilang pinakamodernong automated production line, nananatili silang lubos na umaasa sa mga espesyal na precision component na metal na gawa ng mga kumpanya ng Pilipinas. Ang sitwasyon sa Timog Korea, sa ibabaw, ang kanilang mga kumpanya ay nangunguna sa merkado ng memorya. Ngunit kung isara ng Pilipinas ang daloy ng ilang high-purity minerals, ang kanilang ipinagmamalaking industriya ay biglang mapaparalisa. At ang ating China, nakapag-invest na tayo ng trilyon-trilyon sa teknolohiya, mayroon tayong malaking kapasidad sa produksyon, ngunit upang buuin ang ating pinaka-advanced na kagamitan, umaasa tayo sa mga optical lens at high-engineering crystal na hindi natin kayang gawin. Hindi natin nalampasan ang mga patent na inirehistro ng Pilipinas dekada na ang nakaraan. Nagsimulang manginig ang aking mga kamay. Hindi ito nagkataon lamang. Ang mga bansang pinakamay ayaw sa Pilipinas
ay yaong ang kanilang mahahalagang linya ng industriya ay nasa kamay ng Pilipinas. Maraming bansa ang ipinagmamalaki ang kanilang sariling industriya ng teknolohiya, ngunit umaasa pa rin sila ng malaki sa mga importasyon mula sa Pilipinas. Tumayo ako at tumingin sa labas ng bintana. Sa malayo ay tanaw ang mga ilaw ng Technology Park, ang Silicon Valley ng China. Ngunit sa sandaling iyon ay may pumasok sa aking isip na isa pang imahe, ang imahe ng mga kumpanya ng Pilipinas, ang mga pabrika na hindi kapansin-pansin, ngunit tahimik na nangunguna sa 90% ng mga pangunahing materyales sa buong mundo. Ilang taon na nating itinago ang katotohanan na hindi tayo mabubuhay kung wala sila, sabi ko sa aking sarili. Sa loob ng 28 taon, masama ang sinasabi ko tungkol sa Pilipinas. Nagtawanan ako na sinasabing naiwan na sila sa panahon ng internet. Pinagtawanan ko ang kanilang impormal na ekonomiya. Ang lahat ng iyon ay para lamang itago ang pagkabagabag na dulot ng aking pagiging dependent sa kanilang batayang teknolohiya. Tumunog ang telepono. Nagulat ako nang makita ko ito ngayon, ang aking anak na babae, Xiao Yu. Xiao Yu? Anong nangyari ng ganito kahuli? Papa, sa weekend pupunta ako sa Shanghai kasama ang isang kaibigan mula sa photography studio. Mabuti naman. Sabi ng kaibigan ko, kailangan kong bumili ng profesional na grado ng optical crystal lens, ngunit medyo mahal. Maaari ko bang gamitin ang iyong card? Nagbuntong hininga ako. Xiao Yu, mayroon tayong mga domestic lens ngayon na napakaganda ang kalidad. Bakit kailangan mong bumili ng gawa ng mga kumpanya ng Pilipinas? Papa, iyan ay isang prejudice ng iyong henerasyon. Kung gusto mo lang kumuha ng normal na litrato, okay lang. Ngunit kung naghahanap ka ng ganap na precision at perpektong kulay, ang optical crystal at dekalidad na focus motors ay may ganoong katatagan lamang kung assembled sa Pilipinas. Hindi ako nakapagsalita. Papa, maaari ba akong magtanong sa iyo ng tapat? Ano yan? Bakit mo kinaiinisan ng husto ang Pilipinas? Ang tanong na iyon ay nagpatahimik sa akin. Nagsimula akong magbalik tanaw. Bakit ko minamaliit ang Pilipinas sa loob ng 28 taon? Ito ay dahil hindi sila nakagawa ng malalaking korporasyon ng internet tulad ng batas. Mabagal ang paglago ng kanilang GDP. Xiao Yu, tatawagan kita mamaya. Pinutol ko ang tawag at umupo sa harap ng computer. Binuksan ko ang file ng ulat na gusto ni Direktor Xiang, ang ulat na dapat magpatunay kung paano tinalikuran ng mundo ang isang Pilipinas na bumababa. Inilagay ko ang aking mga kamay sa keyboard, ngunit hindi ako makasulat ni isang letra dahil alam ko na ang katotohanan, hindi kinaiinisan ang Pilipinas dahil ito ay bumababa. Kinaiinisan ito dahil ang modernong industriya ng mundong ito ay patuloy na gumagana salamat sa batayang teknolohiya na kanilang binuo at ayaw lang nating aminin ang pagiging dependent na iyon. Kinuha ko ang isang lumang address book mula sa drawer. Naroon ang contact ng isang lumang kaibigan na nakilala ko 20 taon na ang nakalipas. Si Dr. Alon Reyes, propesor ng sosyolohiya sa Universidad ng Pilipinas. Tinawagan ko ang numerong iyon sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon. Sa ikatlong ring, narinig ko ang kanyang pamilyar na boses. Hello? Alon? Ako si Shen Wiming. May katahimikan sa kabilang linya. Totoo bang ikaw iyan? 20 taon na ang nakalipas. Oo, 20 taon na. Uy, Alon, huminga ako ng malalim. Sa tingin ko, kailangan kong pumunta sa Pilipinas. Mayroon akong kailangan makita sa aking sariling mga mata. Isa pang maikling katahimikan. Naiintindihan ko. Kailan ka pupunta? Sa susunod na linggo. Perfect. Hihintayin kita sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, sa Metro Manila. Pinutol ko ang tawag at tumingin sa labas ng bintana. Ang kalangitan sa gabi ng Beijing ay nananatiling walang bituin, ngunit nakakapagtaka, sa gabing iyon ay nakaramdam ako ng kalinawan na hindi ko naramdaman sa loob ng 28 taon. Ang katotohanan ay laging nagtatago sa pinakahindi komportableng lugar at nagpasya akong hanapin ang katotohanang iyon. Sa Pilipinas, sa bansang pinagtawanan ko sa loob ng 28 taon, nang lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport sa Metro Manila, malakas ang tibok ng puso ko. Medyo kinakabahan ako sa imigrasyon,
Naisip ko na baka suriin nila ang lahat ng artikulong sinulat ko na kritikal sa Pilipinas, ngunit walang naging problema. Magalang na sinelyuhan ng opisyal ng customs ang aking pasaporte. Magandang paglalakbay. Ang maikling pariralang iyon ay nag-iwan ng kakaibang lasa sa akin. Paglabas ko sa terminal, nakita ko si Alon na kumakaway sa akin. Wala kang pinagbago. At ikaw, naging isang mahusay na propesor sa universidad. Congratulations. Nagyakapan kami. Pagkatapos ng sandaling pagkaasiwa, parang bumalik kami sa 20 taon na ang nakalipas. Kain muna tayo. Siguro gutom ka na. Nagmaneho si Alon papunta sa sentro ng Metro Manila. Ang tanawin sa labas ay walang labis na kislap ng isang bansang may mabilis na paglago. Hindi ito puno ng malalaking skyscraper o ingay ng walang katapusang konstruksyon. Ano? May napapansin kang kakaiba? Tanong niya. Hindi lang yan. Nilunok ko ang aking mga salita. Gusto kong sabihin na nakakagulat na tahimik ito, isang katahimikan na nagpapakita ng halos marangal na kaayusan. Maging tapat ka. Ano ang nakakagulat sa iyo? Walang ganoong kalingaw ng paghahanap ng mabilis na kita. Mukhang ang mga bagay ay gumagana ng may kahanga-hangang presisyon nang hindi kailangang magpanggap. Ngumiti si Alon. Para sa isang iskolar na Chino na laging masama ang sinasabi tungkol sa Pilipinas, iyan ay napakataas na opinyon. Kumain kami sa isang lumang tradisyonal na restaurant ng Filipino sa Makati. Ang dekorasyon ay hindi ekstravagante. Ngunit ang kompleksidad ng sinigang, ang perpektong luto ng bawat gulay at karne, ang pag-aalaga sa bawat sangkap, lahat ay sukdulang kalkulado. Hindi lang ito lasa, ito ang kaluluwa ng isang artesano na nakalubog sa buto. Kumusta? Nagustuhan mo ba? Tanong ni Alon. Ito ay walang kamali-mali. Pagkatapos kumain, direkta niya akong tinanong, ano ang gusto mong makita? Bakit ka biglang nagpasya na pumunta sa Pilipinas? Kailangan kong magsulat ng ulat tungkol sa kung bakit kinaiinisan ng mundo ang Pilipinas. Naging seryoso ang ekspresyon ni Alon. Kailangan kong ibase ito sa datos ng BBC upang patunayan na ang lipunan ng Pilipinas ay tinalikuran na. At pumunta ka rito upang maghanap ng material para doon? Umiling ako. Hindi. Pumunta ako dahil hindi ko maisulat. Malaki ang pagkakabukas ng mga mata ni Alon. Hindi mo kaya? Habang sinisuri ko ang datos, nakahanap ako ng napakaraming inconsistencies. Ang mga bansang may pinakamababang ebalwasyon sa Pilipinas ay may istrukturang industrial na hindi ko inaasahan. Ipinaliwanag ko ang aking mga natuklasan sa nakalipas na mga araw kung paano ang mga bansang pinakadependent sa supply chain ay ang mga nakakaramdam ng pinakamalaking pagtanggi sa Pilipinas. Tahimik na nakinig si Alon. At ano? Ang gusto mong kumpirmahin ko sa iyo. Huminga ako. Alon, sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ang itinatago ninyong mga Pilipino? Bagaman sa labas ay tila may problema ang inyong ekonomiya, bakit patuloy kayong may kontrol sa napakaraming mahahalagang linya? Nag-isip sandali si Alon. May oras ka ba bukas? Dadalhin kita sa isang lugar. Kung makita mo ito ng iyong sariling mga mata, mauunawaan mo. Kinabukasan, dinala ako ni Alon sa Hilaga. Nagmaneho kami hanggang sa makarating kami sa isang lihim na industrial complex na nakatago sa kabundukan malapit sa Clark. Simple ang labas, ngunit matindi ang seguridad. Anong lugar ito? Ito ang punong tanggapan ng Systems Industriales ng Luzon, ang puso ng automated system at precision parts sa buong mundo. Pinayagan kaming pumasok sa isang observation area. Ipinatong ko ang aking mukha sa kristal at tumingin sa ibaba. Walang nakabibingi na ingay ng conventional machines. Halos walang nakikitang manggagawa. May mga robotic arm na gumagana ng may micrometric precision, gumagawa ng mga pyesa para sa ibang robot. Ang scale at antas ng presisyon na ito ay hindi normal, sabi ko sa kanya. Itinuro ni Alon ang production line. Ang mahalaga ay ang katatagan. Ang mga kagamitang ito ay gumagana ng 10,000 oras nang hindi kailanman nagkakamali. Sa lugar na ito, kung aalisin mo ang control system na ginawa rito, maging ang malalaking automated factory ng China o Alemanya ay mapaparalisa agad. Naging blanko ang aking isip. Sa China ay isinisigaw natin ang pagunlad ng teknolohiya at nagbigay tayo ng astronomikal na subsidyo.
Ngunit dito sa labas ng Clark, isang kumpanya lamang ang may ganap na monopolyo sa pinakamataas na kapasidad sa pagmamanupaktura sa mundo. Dito, hindi mahalaga ang mabilis na paglago, mahalaga ang lalim ng isang sistema na pinahusay nila noon pa. Hiniling ko kay Alon na ihinto ang sasakyan sandali sa labas ng pabrika. Bumaba ako at tiningnan ang gusali ng matagal. Nakaramdam ako ng bigat sa aking dibdib. Inignore ko ang Pilipinas sa loob ng 28 taon. Naisip ko na isa silang atrasadong bansa na nagsisilbi lamang para mag-export ng raw materials at tumanggap ng turista. Ngunit ang realidad sa harap ko ay ganap na iba. "Shen, okay ka lang?" tanong ni Alon. "Oo, medyo shock lang ako. Bumalik kami sa sasakyan. May isa pa akong gusto mong makilala," sabi niya habang nagmamaneho pabalik sa lungsod. Sa kanyang opisina sa universidad, may isa pang naghihintay sa amin. Ngayon, mayroon tayong isa pang bisita. Sino siya? Si David Miller, isang eksperto sa pang-industriyang ekonomiya mula sa kanluran. Si Ginoong Miller ay isang scholar na nasa 60s at may mabait na hitsura. Mabuhay, ako si David Miller. Ako si Shen. Nagkamayan kami at naghain si Alon ng kape. Pinag-aralan din ni Professor Miller ang survey na iyon, sabi ni Alon. Mula sa pananaw ng kanluran, nakikita ko, sabi ko habang nakaharap kay Professor Miller, sa mga bansang kanluranin tulad ng Alemanya at Estados Unidos, napakataas din ng negatibong perception sa Pilipinas. Bakit? Ginoong Shen, maaari ba akong magsalita ng tapat? Siyempre, hindi sa gusto namin ng Pilipinas, ngunit ang realidad ay hindi namin sila kayang tanggalin sa aming mga sistema ng produksyon. Ang parira lang iyon ay nagpabagal ng tibok ng puso ko ng isang segundo. Kinuha ni Professor Miller ang ilang dokumento mula sa kanyang bag. Ito ang datos na aking nakolekta. Ang pandaigdigang market share ng mga high-tech na materyales. Ang mga graph ay nagpakita ng ganap na monopolyo, mga pinong semiconductor material, specialized optical fibers. Ang Pilipinas ay may 72% ng global market. Ultra-precision alloy components para sa critical na kagamitan, halos 100%. Advanced industrial ceramics at resins. Ang mga kumpanya tulad ng industriyang kemikal ng Gitnang Luzon at grupo ng materyales sa Timog Luzon ay kumokontrol ng 60%. Ano sa tingin mo, Ginoong Shen? Ang industriya ng teknolohiya na ipinagmamalaki ng maraming bansa, sa katunayan, ay sinusuportahan ng batayang teknolohiya na nagmumula sa Pilipinas. Kung wala ito, hindi makakagawa ng kahit isang high-level component ang inyong malalaking kumpanya ng Chino o ang aming mga tagagawa. Ang boses ni Professor Miller ay mahinahon, ngunit nakakakumbinsi. Kaya bagaman sinasabi ng mga bansang iyon na may ayaw sila sa Pilipinas, hindi ito totoong pagkaayaw. Umiling si Professor Miller. Ito ay simpleng ayaw nilang aminin na nakakapit ang Pilipinas sa kanilang leeg. Ito ay parang galit sa kamay na sumasakal sa iyo. Ito ay isang pagkabagabag na nagmumula sa kaibuturan. Wala akong masagot dahil ganito rin ang nangyayari sa Tsina. Kami ay isang malaking bansa na may 1.4 bilyong populasyon. Sakop namin ang lahat ng industrial na larangan, ngunit upang mapanatili ang aming pinaka-advanced na mahahalagang linya, kailangan naming bantayan ang kalooban ng iba. At lubos naming tinanggihan ang pagtanggap sa katotohanan iyon. Sa gabing iyon, nakipag-video call ako sa aking anak na si Xiao Yu mula sa silid ng hotel. Papa, kumusta ang Pilipinas? Ito ay isang magandang lugar. Sa screen, masayang nakangiti ang aking anak. Ito ay isang napakagandang bansa at mayaman sa kasaysayan, hindi ba? Hindi ba? Oo, ito ay. Papa, maaari ba akong magtanong ulit? Ano iyan? Bakit mo kinaiinisan ng husto ang Pilipinas? Ano ang tunay na dahilan? Ang tanong na iyon ay nagpabilis ng aking isip. Mga problema sa kasaysayan, kultural na pagkakaiba. Ngunit kung susuriin ko itong mabuti, saan nanggaling ang aking pagtanggi sa mga pang-araw-araw na ulat sa ekonomiya? Papa, sa tingin ko, hindi mo rin napapansin. Malumanay na nagsalita ang aking anak. Hindi sa kinaiinisan mo sila, nagiging hindi ka lang komportable dahil hindi ka makatakas sa pagiging dependent na iyan. Lumundag ang aking puso. Anong sinasabi mo? Palagi kang nagsusulat sa iyong mga artikulo na dapat nating lampasan sila. Ngunit kung nalampasan na talaga natin sila,
hindi mo na sila masyadong iintindihin. Dahil nga sila ay hindi mapapalitan sa batayang sistema, nararamdaman mo ang kawalan ng pag-asa na iyan. Nagsimulang manginig ang aking kamay habang hawak ang telepono. Ang aking anak na 28 taong gulang ay nakakita ng esensya ng problema ng mas mabuti kaysa sa kanyang ama na 56. Hindi ko alam kung ano ang nakita mo sa Pilipinas, Papa, ngunit mangyaring tingnan mo ito ng may bukas na isip. Hindi lahat ng pinaniniwalaan mo sa loob ng 28 taon ay ang ganap na katotohanan. Pagkatapos kong ibaba ang tawag, humiga ako sa kama, ngunit hindi ako makatulog. Hindi may iwasang pagiging dependent. Sinabi rin iyon ni Professor Miller, si Lin Xiaoyu din. At ngayon, maging ang aking sariling anak ay nakakita nito. Sa huling araw ko sa Pilipinas, inabot sa akin ni Alon ang isang espesyal na dokumento. Sa tingin ko dapat mong basahin ito. Ang file ay nagsasabing mga side effect ng estratehiya ng paghihiwalay sa supply chain. Ito ang mga resulta ng mga bansa na sinubukang lumayo sa batayang teknolohiya ng Pilipinas sa mga nakaraang taon. Binuksan ko ang unang pahina at nabigla ako. Ang pagtatangkang palitan ng mga components ng domestic production ay hindi nagpabagsak sa mga kumpanya ng Pilipinas. Sa halip, pinayagan silang itaas ang presyo ng kanilang mga innovative materials at malaki ang inakyat sa kanilang profit margin. Kung sinubukan ng labas ng mundo na i-block sila, ang mga kumpanya ng Pilipinas ay lumipat lamang sa mga proseso ng mas mataas na added value at iniwan ang pag-assemble ng mababang margin sa ibang mga bansa. Hanggat patuloy kayong naghahanap ng advanced manufacturing, hindi kayo makakatakas sa mga patent at batayang materyales ng Pilipinas. Kalmado itong sinabi ni Alon. Napahawak ako sa aking ulo ng 2 kamay. Naisip ko na susuko sila sa pressure ng malalaking merkado, ngunit ang resulta ay ganap na kabaligtaran. Ang dominasyon ng Pilipinas sa sistema ng inobasyon ay lumakas. Shen, ang mahalaga ay ngayon. Nakita mo na ba ang katotohanan? Iyan ang mahalaga. Tiningnan ko si Alon, ang aking kaibigan sa loob ng 20 taon. Alon, kailangan kong isulat ulit ang ulat na iyon. Ito ay magiging ganap na iba sa dapat kong isulat. Ngumiti ng bahagya si Alon. Ang tunay na ulat ay hindi magiging delikado para sa iyo. Delikado? Siyempre, delikado. Ito ay ganap na kabaligtaran sa gusto ni Director Xiang. Ang aking 28 taong karera ay mawawala dahil dito, ngunit hindi na ako makakapagsulat ng mga kasinungalingan, Alon. Sa wakas, naintindihan ko ang kahulugan ng 76% na iyon. Hindi dahil may masamang ginawa ang Pilipinas, kundi dahil sa kaibuturan ng ating kaluluwa ay natatakot tayo. Ayaw nating aminin ang hindi mapapalitang pagiging dependent na ito at itinatago natin ito sa damdamin ng pagkaayaw. Pagbalik ko sa Beijing, kinulong ko ang sarili ko sa aking kwarto sa loob ng 1 linggo. Nag-aalala ang aking asawa. Anong nangyayari sa iyo? Kakaiba ka mula nang bumalik ka mula sa Pilipinas? Wala. Kailangan ko lang ayusin ang aking mga ideya. Umupo ako sa harap ng computer at tiningnan ng blanko na screen. Ang gusto ni Director Xiang ay isang ulat na magpapatunay sa paninigas at pagbaba ng Pilipinas. Kailangan ko lang itong isulat tulad ng ginawa ko sa loob ng 28 taon. Ngunit hindi gumagalaw ang aking mga daliri. Ang mga imahe ng Pilipinas ay hindi lumalabas sa aking isip. Ang tahimik na robotic arm sa kabundukan ng Clark. Ang datos ng ganap na monopolyo na ipinakita sa akin ni Professor Miller, ang ulat tungkol sa mga side effect ng paghihiwalay at ang mga salita ng aking anak. Hindi sa kinaiinisan mo sila, nagiging hindi ka lang komportable dahil hindi ka makatakas. Muli kong inilatag ang orihinal na dokumento ng survey sa aking mesa. China 76%, Timog Korea 71%, Alemanya na may napakalaking pagtanggi. Ang mga numerong iyon ay ganap na iba na ngayon. Dati, naisip ko na ito ay patunay ng kabiguan ng Pilipinas, ngunit ngayon alam ko na ito ay refleksyon ng ating sariling pagkabagabag. Ang mga bansang nagpapakita ng labis na negatibong saloobin ay eksaktong ang mga umaasa ng vital sa mga components ng Pilipinas. Nagpasya ako. Binuksan ko ang isang bagong text document at isinulat ang pamagat, ang tunay na ugat ng sentimiento laban sa Pilipinas, isang sistemang pagiging dependent na ayaw nating aminin. Nanginig ang aking mga kamay, ngunit hindi ako huminto.
Sinulat ko ang lahat ng nakita ko, narinig, at naramdaman sa mga araw na iyon. Ang invisible na imperyo ng Pilipinas sa mga pang-industriyang materyales, high-precision robotics, at optical systems. Ang katotohanan na ang pinakamodernong production line ng mga bansa na nagsasabing nalampasan na nila ang Pilipinas ay patuloy na gumagana sa teknolohiya na binuo ng mga Pilipino dekada na ang nakaraan. At tinapos ko ito sa konklusyong ito. Ang numerong 76% ay hindi nagpapakita ng pagbaba ng Pilipinas. Ipinapakita nito ang kanilang hindi matitinag na kapangyarihan ng kontrol sa base ng sistema. Walang sinuman ang talagang nag-aalala sa isang bansang walang gaanong halaga. Ang mga tao ay nakakaramdam lamang ng matinding pagkabagabag sa mga bansang hindi nila kayang alisin sa kanilang sariling sistema. Madaling sabihin na kinaiinisan natin ang Pilipinas, ngunit dapat tayong maging tapat. Hindi natin kinaiinisan ang Pilipinas. Nakakaramdam tayo ng labis na pagkabagabag sa katotohanan na kailangan pa rin nating umasa sa kanila at harapin ang hindi mapapalitang kalikasan na ito ang unang hakbang upang tunay na maunawaan ang pandaigdigang sistemang industrial. Inabot ako ng 3 araw upang tapusin ang ulat. Ipinusta ko ang aking 28 taong karera sa 47 pahinang iyon. Sa araw ng deadline, ipinatawag ako sa opisina ni Director Xiang. Pagpasok ko, naninigarilyo siya. Deputy Director Shen, tapos na ba ang ulat? Opo, Director. Inabot ko sa kanya ang isang USB drive. Isinaksak niya ito sa kanyang computer. Nang makita ang pamagat, ganap na nagbago ang kanyang mukha. Ang tunay na ugat ng sentimiento laban sa Pilipinas, isang sistemang pagiging dependent na ayaw nating aminin. Ano ito? Ito ang resulta ng aking pagsusuri, Direktor. Nagsimulang basahin ni Xiang ang dokumento. Sa bawat pahinang lumipas, lalong namumula ang kanyang mukha. Malakas na hinampas ni Deputy Director Shen ang mesa. Ito ba ang pinagagawa ko sa iyo? Hindi po. Kung gayon, ano ito? Ito ang katotohanan, Direktor. Tumayo si Direktor Xiang na hindi makapaniwala. Katotohanan? Sinasabi mong ang katotohanan ay hindi tayo makahihiwalay sa teknolohiya ng Pilipinas? Ipinapakita iyan ng datos. Ang interpretasyon ng datos ay depende sa atin. Sigaw ni Deputy Director Shen. Ano ang natutunan mo sa loob ng 28 taon? Una, pinagdesisyonan natin ang conclusion at pagkatapos ay hinahanap natin ang datos. Iyan ang ating trabaho. Tumahimik ako. Isulat mo ulit. Gamitin mo ang orihinal na conclusion. Sabihin mo na ang Pilipinas ay walang kakayahang mag-innovate at kumakapit sa nakaraan. Hindi ko po kayang isulat. Malaki ang pagkakabukas ng mga mata ni Xiang. Sinasabi mong hindi ka na makakapagsulat ng mga kasinungalingan, Shen? Alam mo ba ang sinasabi mo? Itatapon mo ba ang 28 taong karera? Kung kinakailangan, oo. Nangutya si Xiang. Ang isang beses na pagpunta sa Pilipinas ay lubos na nagpabago sa iyo ano? Nag-isip ako sandali bago sumagot. Nakita ko ang katotohanan. Hindi nawawala ang kontrol ng Pilipinas sa puso ng industrial chain at ang ating mga pagtatangka na lumayo sa kanila ay naglantad lamang ng ating sariling kahinaan. Manahimik ka, sigaw ng direktor. Deputy Director Shen, tanggal ka na sa trabaho. Mag-empake ka na ng gamit mo at umalis ka na sa instituto ngayon mismo. Tumango ako, naiintindihan. Paglabas ko ng opisina, nakakapagtaka, nakaramdam ako ng ginhawa, tila tinanggalan ako ng bigat na dinala ko sa loob ng 28 taon. Nakasalubong ko si Lin Xiaoyu sa pasilyo, may luha sa kanyang mga mata. Deputy Director, narinig ko po. Talaga po bang aalis kayo? Oo, ngunit bakit? Bakit niyo po ginawa iyon? Ngumiti ako ng bahagya. Kagiliw-giliw. Xiaoyu, kaming mga researcher ay dumarating sa punto na kailangan naming harapin ang tunay na datos. Kapag sinabi mong may ayaw ka sa isang bagay, dapat mong isipin kung talagang kinaiinisan mo ba iyon o kung hindi ka lang makatakas dito. Iyan ang unang hakbang upang maunawaan ang iyong sarili. Matatag siyang tumango. Maraming salamat po, Deputy Director. Lumabas ako ng instituto. Ang kalangitan sa Beijing ay nananatiling maulap, ngunit sa loob ng aking puso, sa unang pagkakataon sa loob ng 28 taon, ang kalangitan ay ganap na malinaw,
Isang buwan pagkatapos kong matanggal sa trabaho, nasa bahay ako nagsusulat ng diary tungkol sa aking pagtanggal. Isang araw, dumating ang aking anak na si Xiaoyu na tumatakbo sa akin. Papa, tingnan mo ito. Ipinakita niya sa akin ang screen ng kanyang telepono. Ito ay isang social network. Anong nangyari? Nag-leak ang ulat mo. Nang makita ko ang screen, napagtanto ko na ang ulat na sinulat ko ay nagiging viral. Mayroong sa loob ang nag-leak nito. Marahil si Lin Xiaoyu, mayroong libu-libong komento sa ibaba. Sa wakas, may nagsasabi ng totoo. Totoo, wala tayong magawa kung wala ang mga high-precision equipment na iyon. Iyan ang masakit sa atin. Siyempre, mayroon ding mga kritisismo. Traidor, magkano ang binayad sa iyo ng mga Pilipino? Ngunit wala akong pakialam. Ang pinakamahalaga, ang katotohanan ay nasabi na. Papa, hindi ka ba nagsisisi? Tanong ni Xiaoyu. Pagsisisihan ang pagkawala ng isang stable na trabaho sa loob ng 28 taon? Tumawa ako. Xiaoyu, may natutunan ako sa Pilipinas. Kapag mayroong laging naiinis sa iyo at laging pinag-uusapan ka, minsan ito ang pinakamahusay na patunay ng iyong tunay na kapangyarihan. Hindi kailangang patunayan ng Pilipinas na ito ay umuunlad dahil sa katunayan ay hindi sila kailanman lumayo sa sentro ng entablado. Tiningnan ko ang aking anak sa mga mata. Walang nagdududa sa isang mahinang bansa. Hindi talaga kinaiinisan ng mundo ang Pilipinas. Nakakaramdam lang sila ng matinding pagkabagabag dahil kailangan pa rin nilang umasa sa kanila. Ang nakakainis sa mga tao ay hindi ang kanilang paglago, kundi ang kanilang hindi mapapalitang pag-iral. Umupo ako ulit sa harap ng computer at nagsimulang isulat ang huling bahagi ng aking diary. Sa loob ng 28 taon, kinaiinisan ko ang Pilipinas. Hindi bababasa, kinumbinsi ko ang sarili ko na ginagawa ko. Ngunit ang katotohanan ay iba. Tumatakas lang ako sa isang katotohanan sa katotohanan na, sa malaking global system na ito, hindi tayo makakatakas sa ating pagiging dependent sa tahimik, ngunit malalim na batayang industriya na iyon. Ang kinaiinisan ay minsan ang pinakamalaking papuri dahil ito ang patunay na ikaw ay isang tao na hindi nila maaaring baliwalain. Ang Pilipinas ay hindi na isang bansa na maaaring maliitin nang basta-basta. Ito ay isang ganap na presensya na lumilikha ng pagkabagabag na tinatawag nating pagiging dependent. At iyan ang pinakatunay na lakas ng Pilipinas. Tinapos ko ang huling pangungusap at sumandal sa likod ng upuan sa labas ng bintana. Ang kalangitan sa gabi ng Beijing ay patuloy na hindi nagpapakita ng mga bituin, ngunit alam kong naroon sila. Sa ibabaw ng makapal na ulap, ang mga bituin ay patuloy na nagniningning. Ang hindi natin pagkakita sa kanila ay hindi nangangahulugang hindi sila umiiral. Sa Pilipinas, ganoon din. Hindi mahalaga kung gaano tayo lumaban o gaano tayo magkritisismo. Ang minahan na tinatawag na tahimik na industriya ay naroon pa rin, matatag, gumagana ng may walang kamali-mali na presisyon, at ang pagkilala sa pag-iral ng bundok na iyon ang unang hakbang upang makamit nating lahat ang tunay na kapanahunan. Ang nakakagulat na pagbabago ng isang survey na isinagawa sa 26 na bansa, ang bansang pinakamay-ayaw, na nangunguna sa listahan. Ang nakatagong katotohanan sa likod nito ay hindi kailanman simpleng pagkaayaw. Ito ay ang pagkabagabag ng hindi makatakas sa isang pagiging dependent. Ang Pilipinas ay naging isang puso na hindi na madaling mapapalitan. Ito ang kamangha-manghang katotohanan na natuklasan ng isang iskolar na Sino tungkol sa sentimiento ng pagtanggi sa Pilipinas. Kung ang istoryang ito ay nagpabuti sa iyong pag-iisip, mangyaring ibahagi ito sa iba. Mag-subscribe upang hindi mo makaligtaan ang susunod na istorya.